Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang 5 tema ng heograpiya. Ang heograpiya ay binubuo ng 5 tema. Ito ay ang lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran, at paggalaw. Ang salitang heograpiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Nagmula ito sa salitang Griego na geo o daigdig at graphiya o paglalarawan. Nakaapekto ang katangiang pisikal ng daigdig ng malaki sa pamumuhay at kultura ng tao. Mahalagang bahagi ng pag-aaral nito ay ang anyong lupa at anyong tubig na sakop nito. Tinatawag namang topografiya ang pisikal na katangian ng isang lugar o rehiyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran. Bukod sa mga nagtataasang kabundukan sa daigdig, maraming mga anyong lupa ang naging mahalaga sa pamumuhay ng mga tao. Halimbawa nito ang mga lambak ilog kung saan sumibol ang mga kauna-unahang kabiasnan sa daigdig. Tulad ng lambak ilog Tigris-Euphrates, lambak ilog ng Indus, lambak ilog ng Huanghe, at lambak ilog ng Nile. Binubuo rin ng iba't ibang uri ng mga anyong tubig ang daigdig na nakatutulong sa kasalukuyang pamumuhay ng mga tao. Sa susunod na diagram ay makikita ninyo ang mga saklaw, sangay, 5 tema ng heograpiya at kaugnayan sa mga disiplina. Saklaw ng heograpiya ang anyong lupa at tubig, likas na yaman, klima at panahon, flora o yung tinatawag nating plant life, at fauna, ang animal life. Gayon din ang distribusyon at interaksyon ng tao at iba pang organismo sa kapaligiran nito. May 2 sangay ang heograpiya, ang heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao. Ang 5 tema nito ay ang lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran, at paggalaw. May kaugnayan din ang heograpiya sa mga disiplina gaya ng kasaysayan, agham, sosyolohiya, at economics. Tayo nang bigyang pansin ang 5 tema ng heograpiya. Binalangkas ang 5 tema ng heograpiya taong 1984 ng National Council for Geographic Education at ng Association of American Geographers. Naglalayon ang mga temang ito na mas mapadali at simplihan ang pag-aaral ng disiplinang heograpiya ng agham panlipunan. Ito ay makatutulong na unawain ng mga tao ang kanyang ginagalawang daigdig. Ang lokasyon ay tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. Mayroong 2 paraan ng pagtutukoy nito. Una ay ang lokasyong absolute sa pamamagitan ng imahinasyong guhit tulad ng latitude line na bumubuo ng grid. Ang pag-cruise ng mga guhit ay ang eksaktong kinaroroonan ng isang lugar sa daigdig. At ang ikalawa ay ang relatibong lokasyon na ang batayan ay ang mga lugar at bagay na nasa paligid nito. Ang lugar bilang isa sa 5 tema ng heograpiya ay tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook. Mayroong 2 paraan ng pagtutukoy nito. Una, ang mga katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa, at tubig. Gayon din ang likas na yaman. Ikalawa ay ang katangian ng mga taong naninirahan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura at sistemang politikal. Rehiyon naman ang tawag sa bahagi ng daigdig na pinagbuklod ng magkatulad na katangiang pisikal o kultural. Paano nga ba nagkakaroon ng interaksyon ng tao at kapaligiran? Ito ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan. Ang kapaligiran bilang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao at pakikiangkop ng mga tao sa mga pagbabagong nagaganap sa kanyang kapaligiran.
Ang paglipat ng tao sa kinalakihang lugar patungo sa ibang lugar ay tinatawag na paggalaw. Ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan ay nabibilang din dito. May tatlong uri ng distansya ang isang lugar. Ang linear, gaano kalayo ang isang lugar; time, gaano katagal ang paglalakbay; at psychological, kung paano tinitignan ang layo ng isang lugar. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!